example. Dito sa first example ko, ito ay umiikot siya sa looping tsaka sa mga conditional statement. So, ang gagawin dito sa program na to ay mag-print siya ng letters, which is yung name ko, M-I-S-H-A, Misha. So, dito muna tayo mag-focus sa Java. Explain ko lang ng konti. Kasi if focus tayo mag-explain ay dito sa assembly language. So, dito sa Java, ang ginawa niya, nag-initialize siya ng height nung letters na gagawin ko. Which is, dineclare niya na 7 dapat yung height nung letter. So, naggawa siya ng for loop at dun sa mga for loop, may naka-nested loop siya para i-print yung bawat letter. Katulad nito, sa letter M, naggawa siya ng conditional statement na if column is equal to 0, or column is equal to 6, or row is equal to column, and column is less than or equal to 3, and the row plus column is equal to 6 and column is greater than is equal to 3, i-print niya yung asterisk, else i-print niya ay space. Example niyan, halimbawa sabi niya dito, if column is equal to 0, since yung column nga dito sa ay ito ay column. Ito ay 0, column 0, column 1, column 2, column 3, column 4, column 5, ito yung column 6. Edi equal siya sa 7 na Kaya, if column is equal to 0, i-print niya daw yung asterisk. Kaya, may asterisk dito sa column 0. Tapos, if column is equal to 6, since sabi ko ito yung column 6, i-print niya din yung asterisk. Tapos, sabi, if row is equal to column, and the column is less than or equal to 3, i-print niya yung asterisk. Itong condition na to ay dito sa mga naka-slide na dun sa letter M. Kaya ganyan ang conditional. Itong pababa. Tapos ito namang row plus column is equal to 6 and column is greater than to 3. Pinrint naman niya ay itong pataas. Oh my God, itong pataas. Tapos yun, kaya na-print niya. Tapos, if tapos na, wala na siyang gagawin, tapos na niya yung condition, pupunta siya na sa else. System.out.print, piprint siya ng space. Kaya, may space dito. Kasi nag-system.out.print tayo na space. May space dito between sa M at saka sa I. Dito sa I naman, makikita natin ng condition niya, if row is equal to 0, i-print niya asterisk. Since ito yung row 0, ito yung row 0, ito yung row 1, ito yung row 2, row 2, row 3, row 4, row 5, row 6. Sabi naman dito, row is equal to 0, i-print daw sa I, lahat ng row 0. Kaya, lahat ng row 0 dito sa I, may print na asterisk. Tapos, yung row equal to height minus 1, di ba ang height nga natin na naka-initialize ay 7, 7 minus 1, edi, row is equal to 6. So, i-print daw naman sa row is equal to 6 yung asterisk. Since ito yung 0, ito yung 6 na row. Kaya, nag-print dito ng asterisk din. Plus, ito naman, column is equal to 3. Since ito yung column 0, column 1, column 2, column 3. Dito daw sa column 3, mag-print naman yung asterisk. Kaya, may asterisk na pahaba dito sa I. Tapos yun. Tapos pag tapos na yung statement, wala na ang gagawin dito kasi nagawa na lahat. Mag-print na siya ng space. Tapos nag-print ulit tayo ng space para sa pagitan ng I at S. Tapos yun din naman sa S. Ganun lang din nangyayari. Magkakaiba lang sila na condition para i-print yung asterisk. Yan. Tulad lang silang may for loop, tapos naka-nested na if else, for loop, para i-print yung letters. Yun lang yung nangyayari sa Java. Dito naman sa assembly, ang ginagawa niya ay, ang ginawa niya ay nag-initialize siya ng data. Nag-declare siya ng mga data, which is yung new line, star, at space. Itong mga data na ito yung gagamitin natin para i-print yung output. So, first ay, punta na tayo dito sa looping, sa pag-print ng Dito, kinompare niya yung SI sa 7. So, SI daw ay 7. If yung SI ay equals na sa 7, mag-jump to equal na siya sa end program, which is, dito sa kahulihan, mag-end na yung program. Pag nag-equal na siya sa 7. Kaya para lang siya yung dito sa Java na 0 to 6. Hanggang 0 to 6 lang din yung i-preprint niya. Pag nag-compare na sa 7, end program na. So,
sa pagpiprint ng M, ang ginawa niya ay move CX to 7. So, ang number ng loop niya, ang pag-store niya ay 7 times lang. Kasi ang CX ay 7 lang. So, ni-set niya na ang DI is equals to 0. So, move BX to DI. Since ang DI ay 0, ang BX ay magiging 0. Tapos, kinopare niya. BX compared to 0. Since ang BX natin ay 0 na nga, edi 0 is equal to 0, compare, equal yun. Pag equal siya, magja-jump siya sa equal print star M. Yung print star M na ito, pupunta na siya dito kasi nag-equal. Tapos, move DL star. E di magpreprint na siya ng star. Yung star ay yung itong asterisk. Tapos pupunta siya, i-call na niya yung character para i-print yung asterisk. Yung print character ay na ito. Ito yung print character. Siya yung mag-preprint nung asterisk para pumunta siya sa output. Tapos, edi yun. Print star M. Nag-jump na. Tapos yun, sa 0. Mag-preprint yung asterisk sa 0. Tapos next naman niya ay BX is equal to 6 naman daw. If equal to 6, yung BX na, pupunta uli siya sa print star, which is, i-preprint niya uli yung star. Na dito. Tapos ito, ganun uli yung mangyayari. Tapos yun, pag dito naman sa, SI, to DI, ililipat niya, i-check niya yung middle ng F. So, pupunta naman siya dito, jajump siya. Tapos dito, pag dito na sa print space, nagawa na niya lahat tong print space, tapos pupunta na siya sa jump after no M. Dito sa jump after no M, yun na, ito. Dito sa jump after no M, magi-increment lang siya, tas loop print M. Babalik uli siya doon pag na-achieve na niya yung Tas magi-increment, mababago uli yung value, tas ulit-ulit lang siya mag-preprint. Kasi nga, hanggat ma-achieve na yun, dapat ay 7 na looping yun. Kasi 7 times siya mag-loop. Tas dito naman sa I, ganun din. Pero sa I, mas mabilis lang kasi sa I daw, ay ko-compare yung SI sa 0 since yung JE nga print star I, yung SI natin ay equal to 0, edi jump to equal print star I. Ang print star I naman magpre-print lang din, tatawagin niya yung star na asterisk katulad kanina sa M, tapos i-call niya yung print character which yung magpre-print ng asterisk para sa output. Tapos jump after I, pupunta na sa after I. Dito sa after I, i-increment niya yung DI, tapos ilulup niya uli. Tapos ay i-call na niya yung print space at print space. Yung print space, yun yung nagbibigay na space para sa pagitan ng letters. Tapos dito naman sa S, parang ganun lang din. Move CX7, edi 7 na ikot din, 7 na looping din. So, DI is equal to 0 din. Tapos ay compare SI to 0, edi tulad siya equal. So, pag-jump equal ulit siya sa print star, pupunta siya sa print star dito. Tapos yung print star naman, katawagin uli yung star na character na data. E di yung data naman, i-call naman yung print character. Yung print character, siya yung nag-preprint dun sa kinal na data natin. Tapos ay pupunta na siya sa jump after S. Pagka-jump sa after S, magi-increment uli. Tapos maglo-loop uli siya, babalik siya sa print S. Tapos loop uli hanggang matapos na yung looping. Tapos dito sa H, gano'n lang din yung nangyayari. Tulad-tulad lang sila na nangyayari. Magkakaiba lang sila ng condition. Dito lang, ang pinagkaiba dito sa program na sa Java at Assembly, sa paggamit, tulad lang sila sa paggamit ng loops at saka conditional at nested structure para mag-print ng pattern ng mga letters. Sa Java lang, ginamit natin ang for loops at if-else statement para kontrolin yung kailan mag-print ng asterisk o kaya space. Sa Assembly naman, ang ginamit ko ay yung move, compare, jump equal, jump not equal, tsaka loop, at mga labels para magawa ang parehong control na flow katulad dun sa Java. Tulad lang silang may concept ng row at column. Dito lang sa assembly, gumagamit tayo ng SI para lang para doon sa pag-i-store, ganun. Tapos ay pareho kung saan iniikot yung bawat row at tinitingnan ang bawat column para malaman kung saan maglalagay ba ng star. Halimbawa sa pag-print nga ng letter ng I, pareho lang sila ng ginagamit na logic. Kapag ang row ay una o huli, ang column ay mag-print yung asterisk. Ang pinagkaiba lang sa Java, isang linya lang ng if
ang kailangan. Pero sa assembly, kailangan mo pa isa-isahin at gamitin yung compare at jump. Kumbaga, mas complicated dito sa assembly, mas mahirap siya gawin kasi kailangan mo siya parang manually gawin para i-print yung star. Dito sa Java, parang naka-compact na siya yung for statement. Mas madali siyang gamitin para sa pagko-code na output. So, ito yung output ng ano. Yan, ito yung ang piniprint na muna ay sa row 1, tapos column 0, tapos sa column 6, so piniprint niya sa M, tapos sa I naman ay i-print niya sa lahat ng column. Sa row 1, i-print niya lahat ng asterisk. Ganun lang. Next example. Dito naman sa next example, po-focus siya sa array tsaka sa loop uli. Tapos, ito naman, ang program na ito ay mag-check siya ng mga common elements gamit yung tatlong array. So, first, ang ginawa ko ay nag-initialize tayo ng tatlong array with their values na declare natin. Tapos, nag-declare din ako ng tatlong index pointer, which is ito. Tapos, nagseset tayo na tatlong pointer para dun mag-start sa index 0, yung bawat array ng loop. Habang hindi pa naaabot ng kahit isa sa mga pointer sa dulo ng kanilang array, umiikot yung while loop. Sa loob ng loop, chine-check natin naman kung dito sa loob ng while loop, chine-check naman natin dito kung pare-pareho yung current values ng tatlong arrays. Kapag hindi sila tatlo pareho, pag hindi sila tatlo pareho, hindi sila common. Pero pag pare-pareho sila, pupunta yung value sa common list, which i-start to sa common list, which is na ito. Tapos, pero kung hindi sila equal, ginagamit din natin yung conditional statement, which is ito. Which is, ina-arrange natin ito to smallest to largest number. Kumbaga, hahanapin dito kung alin ang pinakamaliit na value. Kung si array 1 ang may maliit, i-move ito sa index 1 pa forward. Kung si array 2 naman ang maliit, si index 2 naman ang i-move. At kung si array 3 ang maliit, si index 2 naman ang increment pa move. Sa ganitong paraan, nag-a-advance lang tayo kung kinakailangan at hindi nag-check ng lahat ng combination. Kaya efficient ang loop. Halimbawa, kung ang arrays ay 2, 4, 8, 2, 3, 4, 8, 10, 16 katulad nito, tsaka 4, 8, 14, 40, ang lalabas na common elements ay 4 at 8 kasi sila lang yung meron sa tatlong arrays na magkakatulad. Kaya ito yung output na lalabas. Yan, 4 at 8. Kumbaga, itong while loop, siya yung nagtatraverse sa para sa loop para continue yung pag-loop. Ito naman itong sa loob ng while loop, dito ma-check yung mga common elements. Tapos pag hindi siya common, pupunta siya dito sa conditional statement na else if, which is i-arrange yung mga hindi magkakatulad na number para mas okay sa pag-i-store at pagkukuha ng mga common elements. Tapos sa huli, pag-print system na to. So, ito naman yung conversion niya sa assembly language. First, ang ginawa natin ay nag-declare tayo ng tatlong sorted arrays kasama yung lengths nila, tsaka index counter na index 1, index 2, index 3, tsaka common index, common values, tsaka data na display message. First, ang una niyang ginawa ay nag-print ng display message, which is niload ng data sa DS. Pinakita muna natin ang message na common elements, which is yung display message, ang laman niya ay common elements. Kaya, na-print niya ito gamit yung move AH09INT21, which is yung DOS interrupt. Kasunod naman ay yung main loop, which label as find common. Dito na magpa-find ng common. Ang unang ginawa dito ay unang chinek kung lahat ng tatlong index
itong tatlong index 1, index 2, index 3 ay hindi pa lumalagpas sa haba ng kanilang arrays. Ginamitan ko ito ng compare AL, array to len, compare AL, array 1 to len, tas compare AL, array 3 to len. Which is yung len ay nakaano kanina doon. Tas ay pupunta siya, jump above equal, if nag-equal yung compare, pupunta siya sa end program, which is yung end program na ito, mag-e-end na yung program pag nag-equal na. Kung pasado naman yung tatlong ito sa pag-check, ang mangyayari, kukunin natin yung current elements ng bawat array, which is, ito na dito na, pupunta na siya dito. Yung magiging, yung index 1, yung index ng array 1, mapupunta siya sa DL, tapos yung index ng array 2, mapupunta siya sa DH, tapos ay yung index ng array 3, ay mapupunta sa AL. Tapos, i-compare muna natin kung ang, dito muna tayo dito, i-compare muna natin kung ang array index 1 is equal to array index 2 gamit yung compare DL to DH. Tapos ay, if not equal, jump not equal, pupunta sa check order. Para malaman kung aling index ang dapat i-increment. Para ma-arrange natin siya ng smallest to largest. Pero kung equal sila, titingnan natin kung equal rin sila sa array 3 index. Pupunta siya dito. Titingnan din natin kung equal din yung dalawa sa array 3 index. Kapag tatlo na silang equal, ibig sabihin, match found. Pupunta na siya dito. Match found na yung index. Kaya, isa-save na natin ito sa DL. So, which is, yung DL, yung common values, or pupunta siya sa yung common index. Common values or common index. Tapos, i-preprint ito gamit yung call. Print number, ipiprint niya yung number na common, na nag-same yung tatlo. Tapos, mag-preprint siya ng print new line para sa kasunod na mahahanap na common. Katapos, i-print yung common number, i-advance natin lahat ng index, which is yung index 1, index 2, index 3. Mag-i-increment tayo ng isa at pupunta ulit tayo sa common index, tapos babalik ulit tayo sa find common para i-check uli kung yung kasunod naman na index ng index 1, index 2, index 3. Check naman natin yung kasunod nilang number kung equal. Tapos katulad nung nangyari kanina, ganun uli yung mga nangyayari. I-check uli gamit yung compare. Tapos ay yun. In summary niya, halimbawa ay first loop niya ay 2. Yung 2 ay nag-equal sa 2. Pero sa index 3, yung 2 naman ay hindi nag-equal sa 4. Pero, di ibig sabihin nun, hindi sila common. Pero if yung index ng 2, tsaka index ng 1 ay equal, tapos ay nag-equal uli sa array 3, pupunta na siya sa common elements. Kaya, pupunta siya sa match. Tapos ay pag nag-match siya, mag-store siya and nag-preprint, tas increment, tas babalik siya sa loop again. Tas ganun lang yung nangyayari niya. Increment index pag natapos yung loop, pag nakahanap ng common, tas babalik siya doon, tas mag-i-increment din yung index 2. Basta yung index 1 at index 2 lagi ang pinagko-compare. Tas pag nag-equal siya, i-compare na itong dalawa dun sa index 3. Tas yun, uulit lang yung mangyayari, tas babalik ulit sa find common. Dito sa find common nangyayari lahat. Tas yun, print number, ito yung nag-preprint number, ito yung nag-preprint niya ang new line. Kasi tinatawag siya dito. Print number, print new line gamit yung all. Tas yun, i-print na natin. 4 at 8. 4 ang 8 yung common elements. So, ito yung third example natin para dito sa Java 2 assembler. So, dito ang gagawin natin ay i-add lahat ng 10. Hanapin lahat ng 10 at i-add. Tas dapat, ang fixed sum ng 10 ay 30. Pag 30 ang fixed sum ng 10 na nakuha, ang lalabas na output ay congrats, the array achieved the total fixed sum. Pero pag hindi, mag-try again. Para naman mahanap natin ang total fixed sum, tsaka yung 10, gagamit tayo ng for loop. Dito sa for loop,
hinanap muna natin yung number na equivalent sa 10, which is yung search num natin. Pag yung number is equal to search num, which is 10, pupunta siya sa temp sum. Tapos, ipag-a-add lahat ng mapapupunta sa temp sum, which is lahat ng bawat check ng number dito sa array. Pag na-check na yung number ay equals to search num, tapos mapunta sa temp sum, pag-a-add lahat nung 10 dito. Tapos after naman ma-check lahat ng array, pupunta na siya dito. If temp sum is less than to fix sum, magbre-break na to. Tapos ay pupunta na siya dito. Tapos pag ano naman, temp sum is equal to fix sum, magre-return na siya dito sa boolean na to, which is yung boolean is sum is correct equals to result array num. Kasi ito yung result, yung return. Kaya, yung result is equal to sum correct. Since equal nga yung temp sum sa fix sum, pupunta siya yung sum is correct, magprint siya ng congrats, the array achieved the total fix sum. Since dito, na-achieve niya yung 30 na ang i-print niya ay congrats, the array achieved the total fix sum. Else, pag hindi niya achieve yung temp sum which is 30, yung fix sum na 30, pupunta siya sa else, which is hindi kasi siya sum is correct. If hindi sum is correct na return, pupunta sa else. I-print niya ay try again, the array doesn't achieve. So, ayun. Pero ang una niya i-print dito sa output ay itong original array tsaka yung array num. Tapos ito yung output niya. Yan. Congrats, the array, tas original array. So, dito na tayo sa conversion ng paghanap ng search num tsaka fix sum. Tapos output ng congrats or try again. Tapos dito, ang conversion niya dito ay, una nagawa tayo ng initialize tayo ng elements, tapos ay yung length niya, which is kung ilan yung elements, edi 1, 2, 3, 4, 5, 6, edi 6. Tapos search num, initialize natin na 10, yung hahanapin natin number dito sa array. Tapos kung ano yung fix sum, initialize natin na 30. Tapos yung temp sum, ini-start natin sa 0. Tapos yung index ay in-start natin sa 0. Tapos ay nagawa tayo ng data na message para sa true, para sa congrats. Tapos ay message false, ilalabas ay try again. Tapos itong message array para i-output yung array na ni-type natin. Una dito sa code, mag-start tayo dito sa code. Nanuuli muna natin yung data sa AX. Tapos ay nilagay natin yung AX sa DS. Tapos, initialize natin yung index na maging 0. Tapos, yung temp sum ay 0. Tapos, ang unang ginawa ay print nito yung initial array message, which is i-print muna niya yung initial message array, which is ito, yung original array. Tapos, i-print niya yung array na ito. Kasama to. Tapos, ay gamit tong int move AH09 at 21H, itong DOS interrupt. Ito yung nag-print din sa message array. Tapos first ay mag-check ng loop para hanapin na natin yung 10. Dito, yung index inilagay sa AL, since yung index natin ay 0, yung AL magiging 0. Tapos ay yung array length natin ay 6, kaya yung AL magiging 6 naman. Tapos, if yung index ay greater than or equal to array length, pag-e-end na yung loop. So, hindi pa siya ganun kasi nasa start tayo yung index pa natin ay 0, tapos yung array length ay 6. So, start muna tayo. So, bx ay 0. Edi yung bx ay 0. Tapos ay yung bl is equal to daw sa al. Edi 6. Tapos ay yung al, array nums bx. Yung al daw yung current element. So, dito, i-compare muna natin lahat ng laman ng array. Hahanapin natin yung 10 dun sa array. Isa-isa natin i-compare. Kung yung elements ng array ay is equal to 10. So, 10, gamit itong al, search num. Yung search num ay equivalent dun sa 10. Naka-initialize natin kanina dun sa taas. Tapos yun, compare natin. First, halimbawa ay ito. Yung first natin ay 10. Yung 10 by equals to search num na 10. Edi oo. Tapos ay yung 77 ba ay equals to 10. Edi hindi. Tapos pag hindi, jump not equal, mag-i-skip add siya. Edi mag-increment index. Tapos jump check loop uli, babalik siya dito. Tapos ay, edi dito na siya. Yung 10 by equals to 10. Edi oo, edi pupunta siya sa temp sum, mag-a-add na yung dalawang 10. Tapos ay, yung kabila naman, yung 54,
10 equals ba siya sa 10? Hindi, pupunta siya uli sa skip add, tas ay punta na uli sa check loop. Tas ay yung 245 naman i-check, equivalent ba siya sa 10? Hindi, skip add uli, increment uli ng index, punta uli siya sa check loop. Tapos ay i-check naman yung 10, dito yung pang-anim na. Last na to. Yung 10 ba equals to 10? Oo. Siya pupunta na din dito sa temp sum. Lahat nung equals to 10 na na nakuha natin, na na-compare natin, nahanap natin dun sa array, gamit yung compare AL, ipag-a-add natin yun dito. Ipag-a-add natin yun dito. Lahat ng AL, mag-a-add lahat ng AL natin. Tas ay yung addition noon, mapupunta sa temp sum. Yung addition ng AL, mapapapunta sa temp sum. Tapos, after nun mapunta sa temp sum, i-check na nun dito sa check result if yung temp sum ay equal sa fixed sum gamit yung compare AL. Since yung AL ay equal to temp sum, di ba yung tatlo nating na-check ay 310, ang total nun 30. Ang AL natin dito ngayon ay 30. I-compare natin yung AL na 30 sa fixed sum, ay yung fixed sum natin ay 30 din. Kung yung AL ba at fixed sum ay tulad, 30 by equals to 30, oo. Pag equal, pupunta tayo sa JE, jump equal, show success. Pupunta siya dito. Tapos, ang ilalabas niya na message gamit yung Leia ay yung message true. Pero pag hindi siya equal, ang ilalabas niyang message gamit yung Leia ay yung message false. Ang yung message true, ang ilalabas niya ay message true. Ito yung message true. Kaya ilalabas niya ay congrats, the array achieved the total fixed sum of the chuchu. Ganun, basta. Kaya, ang lalabas dapat dito sa output na to ay yung message true. Tapos yun, after nito, exit the program na, tas end main. Tapos na ito yung output. Ayan, congrats, the array achieved the total fixed sum of number 10. So, ito naman yung fourth example. Dito sa fourth example, ito ay vending machine. Pero, naka-declared na dito sa program kung ano yung order ng user tsaka yung payment. Kumbaga, ito parang simulation lang ng vending machine. Hindi siya literally na mag-i-input tayo sa output ng order tsaka bayad. So, ang nangyayari dito ay may loop. Dito sa loop ay i-test kung ano yung order. So, meron ditong if-else statement. Halimbawa, if yung order ay naka-declared na to, hahanapin dito i-check dito sa loop kung tatama ba yun to dito sa mga if-else. So, first is, order is equal to 1. If order daw ay equals to 1, so hindi. Kasi yung order ay 2. Jump tayo sa pangalawa, sa else if. Sa else if naman, yung condition niya ay order is equal to 2. Yung order ay 2, 2 is equal to 2. So, pasok siya dito sa else if na to. So, ito yung gagawin niya na process para dito sa pag-check ng payment susunod. Tapos, yung pangalawa naman, pag hindi pa rin na-achieve dito yung order dito, jump ulit siya dito sa order is equal to 3. Tapos, if hindi pa rin siya na-achieve, pupunta na siya sa pangatlong statement, sa kahuli-hulihan na. Tapos, yung kahulihan niya ay nakalagay ay invalid selection. Kasi wala na siya dito sa while loop. Kung hindi na siya ma-achieve dito sa tatlo, jump siya dito sa invalid. Kasi wala na siya sa option ng loop. So, since na-achieve naman yung order dito sa pangalawang loop, ito yung ating gagamitin na process. So, first ang gagawin natin ay, if payment is greater than 40. Since yung na-order nga na soda ay 40 pesos, kailangan yung payment ay mas mataas sa 40. So, ang naka-declare natin na payment dito ay 50. So, pwede. Kasi yung 50 mas mataas sa 40. So, i-preprint niya yung dispensing soda. Tapos, i-preprint niya yung change. I-calculate niya na yung 50 ay ima-minus sa 40. Tapos, yun ang lalabas dun sa output. Tapos, ay pupunta na siya sa, since na-achieve naman yung condition na to, pupunta na siya sa item dispense kasi true siya. Tapos, i-preprint na niya yung mga dapat i-print katulad ng payment na
naka-declared na payment, tapos ay yung sukli, tapos kung ano yung na-order niya, which is yung soda. So, dito naman tayo sa assembly language. So, ito yung save lang din na vending machine na naka-declared yung value ng payment at order. So, una kong ginawa ay nagawa ko na nag-initialize tayo ng payment tsaka order, naka-declared yung value niya, tsaka nag-declare din tayo ng mga message na mga possible na pwedeng lumabas sa output na gagamitin natin para dito sa mga condition. So, first muna ay yung halimbawa ay yung message start. Ito yung maglalabas ay pag-start ng program. Tapos itong message code, message things, message dispense, message insufficient, message invalid. Yan yung mga possible na pwede lumabas. So, start tayo dito sa code, sa main program. So, una natin ginawa ay yung remove natin yung data sa AX, tapos ay yung AX sa DS, tapos ay yung order to AL. Since yung order natin, ang value niya ay 2, so yung AL ay magiging 2. Tapos ay i-compare natin siya. Since yung AL ay 2, i-compare natin yung 2 sa 2. So, tama ba yun? If yes, magja-jump siya sa jump equal soda selected. And if hindi naman, ja-jump siya sa invalid selection. Pero since equal nga siya, pupunta tayo dito ay sa soda selected. Ang una niyang gagawin ay i-print yung message na soda. So, yun ay nakadeclare natin dito sa taas. Message to soda, ang lalabas ay ang selected nating order ay soda. Tapos, ang kasunod niyang gagawin ay pinrint siya gamit yung move int, yung interrupt 21H. Tapos, next siyang gagawin ay i-check yung payment na nakadeclared. Since ang nakadeclared ay 50, so, i-move natin yung payment sa AL. Move AL payment. So, yung AL magiging 50 naman. Tapos, i-compare yung 50 sa 40, yung AL sa 40. So, after i-compare ng payment, ang gagawin niya ay i-check kung yung payment is above hindi, or equal kung sa 40. hindi siya equal, tsaka above siya dun sa 40, magdi-dispense yung soda. Pero kung yung 40 ay yung value ng payment ay mas mababa sa 40, pupunta sa jump inefficient, which is ilalabas niya yung jump inefficient. Issue insufficient funds for soda. Ibig sabihin, kulang yung ibinigay mo na pera para sa order mo. Eh, since mas mataas naman yung 50 sa 40, pupunta tayo sa isa jump above equal dispense soda. Eh, dito, pupunta tayo dito sa dispense soda. Tapos yung message na dispense, ilalabas niya dispensing soda. Yun ang next na lalabas. Tapos, ang magpapalabas din gamit itong interrupt 21 ay at move AH. Tapos itong message things naman, ilalabas din gamit yung Leia. Message things, ito, thank you. Tapos ayun, ilalabas ito. Tapos jump to end program. Kasi tapos na yung na ito yung output. Yan, yun na ilalabas ay yung selected soda, tapos yung dispensing soda, tapos ay thank you. Print siya ng tatlong pattern, which is yung isang unang pattern ay diamond outline, tapos kasunod niya ay diamond na filled na siya, filled diamond, tapos yung pangatlo naman ay rectangle, tapos may black diamond siya sa inside. So, dito muna tayo sa Java. Ang una kong ginawa ay nag-initialize ako ng n, which is mag-represent siya ng height ng patterns. And declare ko na yung n ay equals to 7. Tapos itong width, ito naman ay gagamitin natin para sa rectangle. Kasi kailangan ko ng mas malaki para sa rectangle compared dun sa diamond tsaka sa filled diamond. So, ang ginawa ko, 7, n which is 7 plus 4, ay di siya 11 yung width para dito sa rectangle. So, first, ang ginawa natin ay nag-for loop tayo. Tapos sa inside ng for loop ng row, tayo ng 4 na para sa column. Ito naman, mag-print di siya dito. Tapos, ang condition dito ay column is equal to 0, column less than to n, and column plus plus. Tapos, sabi dito, initialize na ang row diff ay equals to n divide 2 minus row. Tapos, ang col diff ay n minus divide 2 minus col. So, sabi dito, yung condition statement dito, if row diff is less than 0, or yung if row diff ay negative, gagawin niya tong positive. Tas if yung col diff daw ay less than 0, tas ay minus, if yung col diff ay negative, gagawin din niya tong positive. Tas after nitong convert, pag-plus niya yung row diff tsaka col diff. Tas if
yung sum ng row diff at col diff ay equals to 3, which is yung n divide 2 is equal to 3, 7 divide 2 is equal to 3, edi dapat 3 din to. Pag nag 3 is equal to 3 to, mag-preprint siya ng asterisk. Kaya, example, magsimula tayo sa row diff natin ay 3. So, row diff ay 3. So, row diff ay 3, tas ang col diff natin ay 0. E di 3 plus 0 is equal to 3. E di equal siya sa 3. Tas tsaka pa lang siya mag-preprint. Pero pag ang row diff natin ay 2, tas ang col diff natin ay 2, e di 2 plus 2, e di 4. Ang 4 ba ay equal sa 3? E di ba hindi? Pag hindi, pupunta siya sa else, system.out.print, mag-print siya ng space. Ganun lang nangyayari dito. Tapos, ito naman, system.out.print, ito naman, mag-print siya ng space para between ng patterns, para hindi dikit-dikit. Tapos, after nitong condition na to, pag natapos na to, na ano na yung row nito, tsaka yung column, ito naman, pupunta siya dito sa row naman nito. Tapos, ito, ganun din ang ginagawa. Parang katulad dun sa ano lang. Pero, ang dito ay dapat daw yung sum ng row diff tsaka col diff ay less than or equal to 3. Kaya, if less than or equal to 3, yung sum ng row diff at col diff, mag-preprint siya ng asterisk. Tas ay space pag hindi. Tas ito naman sa rectangle with blank diamond, ang condition naman dito, pag yung sum ng row diff at col diff ay less than or equals to 3, mag-preprint naman siya ng space. Pag hindi siya equal doon sa 3, tsaka siya mag-preprint ng asterisk. Kung bagay, baliktad siya nangyayari dito sa blank diamond. Compare dito. Ang unang ginagawa dito ay i-print yung space sa asterisk. Kasi yung dito, ang gagawin natin, yung diamond and yung blank, tas yung paligid ng diamond, with, halimbawa yung frame ng diamond, yun siya mag-print na asterisk. Kaya baligtad yung pag-print dito ng diamond. Space ang ginamit sa pag-print ng diamond. Pero dito naman, yung n dito ay, di ba nga ito yung 3. Kasi n is 7 divide 2. 7 divide 2 is 3 minus row, yung row na ano. Tapos ito naman col diff ay nabago kasi 11 to 11 divide 2, tapos minus col. Kaya ito yung medyo iba compare dito sa dalawa. Natulad lang yung kanilang n, tsaka yung col diff at row diff na nangyayari. Magkaiba lang sila ng condition. Tapos ito ang lalabas sa output. Yan. Outline na diamond, filled na diamond, tsaka diamond na blank pero may frame. Ay sa conversion ng Java sa emulator, yung mag-prepare ng tatlong pattern na diamonds. So, start tayo sa pag-declare ng data, which is, nag-declare tayo ng n na data, which is equivalent to 7, which is ito yung height ng pattern. Tapos, meron din tayong width na 11 para naman ito sa lapan ng triangle, ng rectangle. Tapos, itong mga variables na star, space, at new line para sa pag-print gamit yung int21h, which is yung DOS interrupt. Pagdating naman dito sa doc, sa code, sinet up ko muna yung mga data segment gamit yung move AX at data, tsaka move DSI AX. Tapos ay initialize ko yung row counter na SI to 0. Dito nga pala yung SI yung magiging row counter natin. Tapos dito, nagsimula ang main loop sa row loop. Dito sa row loop. Dito mag-iikot from 0 to 6 kasi nga n is equal to 7. Edi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 which is equivalent to 7. So, first, dito tayo sa diamond outline. Bawat row nagsimula ito sa pag-print ng diamond outline. Ang column counter na D ay naka-initialize sa 0. Naka-reset siya sa 0. Kumbaga, ang column counter diyan ay naka-reset sa 0 sa loob ng outline loop. Ina-compare ang DI with N, which is yung N natin kanina, yung 7. Kapag ang DI o IDI ay equivalent na sa N, which is 7, lilipat na ako sa next pattern kasi natapos ko na yung counter. So, dito, dahil walang
abs dito sa emulator, gumamit tayo ng manually na pag-solve ng pag-calculate ng mga kung paano i-print yung star. Tapos start tayo sa first ang ginawa dito ay yung n ay inilagay sa AL. Ay di ba yung n ay equal to 7? Kaya yung AL magiging 7. Tapos yung AH naman ay magiging 0. Tapos ay ni-compare dito yung DI at AX. Tapos ay mag-move AL to N. Tapos ay SHRAL to 1, which is itong SHRAL to 1, ito yung nagsasabi na yung AL ay katulad din dito sa yung AL ay equals to N divide 2, which is 3. Dito malalaman yun. Tapos ay move AXSI, tas sub BX AX. Tapos ay test, dito naman sa sub BXAX, dito siya i-calculate yung row center minus current row. Tapos ay dito sa neg AX, dito naman nangyayari yung katulad dito na ginagawa niyang positive if negative yung column o yung row, i-convert niya. So para siyang same logic lang din para sa kabila. Tas for the column DI, pagkatapos ina-add ko yung CX sa AX. Tapos halimbawa CX is equal to row diff plus col diff kung ang result ay equals to 3, which is yung n divide 2 nga. Ibig sabihin, nasa outline na ako. So, mag-preprint ako ng star. Mag-preprint na ako ng star. Na ito, magpupunta na siya sa print star. Tapos, gamit yung Leia D star. Ito, print star, Leia D star. If hindi naman siya equal, pupunta siya sa print space na ito yung print space. Tapos, i-increment yung DI if tapos na yung isang loop. Tapos, mag-i-increment yung DI, may 1 na. Tapos, loop uli katulad na nangyari para mag-print uli. Pag hindi na-achieve, print space. At pag na-achieve, print star. Pero, ang nangyayari lang, loop, add ng 1. Since 7 nga yun, loop kasi 7 yung height. Kaya 7 times siya mangyayari. Tapos, dito naman, sa fill diamond, same idea lang siya. Sa fill diamond, pero may twist. After computing ng row and column, distance to center at i-add, i-check. Ito, tingnan natin dito. Makikita mo dito, kinompare niya yung dito. Kinompare niya yung CX at AX, which is AX is N, ito yung magiging AX is AX equals to N divide 2, which is yung 3. Tapos pag mag-preprint siya, print sa space 2 pag hindi na-achieve. Pero pag na-achieve, mag-preprint siya na star dito. Tapos kapag mas malaki sa 2, mag-prevent ako ng space, else mag-prevent ako ng star pag tulad. So, nabubuo ang laman ng diamond, hindi lang yung gilid. Tapos, ulit lang uli. Ma-add lang uli. Tapos, dito naman sa rectangle, naman, ganun din siya. Sa part lang na rectangle, gumamit lang tayo ng ibang width which is 11. Tadi 11 times siya maglo-loop kasi 11 yung ating tas same logic lang din siya. Magko-compute din siya ng distance at row ng column from center. Tas may make sure lang walang negative gamit yung test AX AX. Tetest niya na walang negative doon sa column at tas i-add lang niya uli. I-add niya tapos ay pag hindi na negative, i-add niya. Tapos ngayon, kapag mas malapit na sa gitna yung CX, which is yung less than equals to 3, mag-preprint na siya ng space para sa butas ng gitna. Else is star. Baligtad siya. Ang una niyang i-preprint. Pag na-achieve mo yung condition dito sa rectangle, ang i-preprint niya ay space.
hindi star. Pero pag hindi niya na-achieve yung condition, ang i-print niya ay star. Baliktad dun sa kaninang pattern natin dalawa. Pagkatapos, ang ginamit naman natin na pamprint ng new line, yung Leia. Tapos, increment SI ulit para sa next row, para jump ulit magja-jump ulit siya sa row loop. Pupunta ulit siya sa row loop. Tapos, ulit-ulit lang hanggang ma-achieve natin yung pattern at matapos na yung counter, yung nakaset na number ng counter, which is 7 or kaya 11. Halimbawa, sa row is equal to 0, mag-example tayo, row is equal to 0. Tapos, ang n ay equals to 7. Ang center ay 3. So, row diff equals to 3 minus 0, edi 3. Call diff is equal to 3 minus call. So, call is 0, call diff is 3 minus 0, edi 3. Kaya, pag 3 plus 2 equal to 6, edi hindi siya equal sa 3. Kaya, space ang i-print niya. Pero, pag call 0, tas call equals 6, tas 3 plus 0 equals 3, mag-print siya ng star kasi 3 plus 3 is equals to 3. So, in each pattern, nag-preprint lang siya ng either asterisk or space. Depende sa total distance from the center. Every row builds up the full visual and even without apps. Gumagana ito kahit wala no apps katulad nun sa Java. Ito lang ay manually checking using na jump not equal tsaka yung negative niya tsaka tinetest niya. Tas yun. Ito ang output niya.